Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, the title of our reflection is The Mission of the Apostles, taken from Matthew 10, verses 7 to 15. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his apostles, "As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cost you have received. Without cost you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, no sack for the journey or a second tunic, or sandals or walking stick. The laborer deserves his keep. Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it, and stay there until you leave. As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside that house or town and shake the dust from your feet. Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town." The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Okay, so sa akin yung without cost you have received. Niyan agad yung napansin ko, no? Kasi nung time noon, parang syempre pareho rin naman sa time natin ngayon na importante yung yung magagamit mo, yung bumabalik sa iyo dahil may maganda kang ginawa. So dito lumalabas talaga si Jesus. Pag nag-pray ka kay Jesus, wala siyang hinihingi sa iyo na para pakinggan niya yung prayer mo. So parang sinasabi niya kung ano ang ginagawa ko para sa iyo, ganun din mo ang gagawin mo doon sa iba. Yun, no? Kaya nga sinabi niya na binigyan kita ng grasya without cause. So, ganun din ang pagbigay mo sa iba. Huwag kang umasa na may babalik sa iyo. So, lahat ng mga dito, lahat ng mga nangyayaring sinasabi ni Lord na tulong, parang walang kapalit talaga. Ma-proclaim mo lang talaga. Minsan may sinabi pa nga dito, ikaw pa yung nabibless. Pagka yung iba, pangit ang pakitungo sa iyo. Kaya, ang maganda rin na sinasabi ni Jesus na huwag kayong mabahala. Actually, kayo lagi ang nabibless. Amen. Okay, ang sinasabi mo, yung kanyang pinagagawa sa'yo, binigyan kita ng mga grasya, biyaya. Wala kang binayaran.
O ibig sabihin, dito walang mga material things that you can expect. Lahat yan are given freely. So umiikot yan, lahat ng mga pinagagawa ng ating Panginoon sa lahat. Parang, ang tinatawag nila ron parang moving, pay forward. Tama. Libre sila na sa iba ka na magbayad. Yan. Okay, ako naman, as you go, make the proclamation. Make this proclamation. Yan ang mission. Ang mission mo is to proclaim to the whole world. Ano yun? The kingdom of heaven is at hand. Dito, una, kasunod yun, sinabi niya agad yung mga binigay niya sa iyong kapangyarihan. So that means you are equipped. Binigyan ka niya agad noon. Magpagaling ng may sakit, paalisin ang mga demonyo, hanggang pati yung patay, binuhay. Sabi, walang pera involved dito. Walang economics. Tapos, ang isang utos na ginawa niya, dapat focus ka talaga na. Huwag kang mag-abala sa iba pang mga bagay. Kapareho ng mga baon natin, di ba? Yung ating isusuot. Lahat yun nakakaabala yon. So, ibig sabihin, go, ikaw lang ang importante. So that you can proclaim the good news. Sinabi rin niya riyan, wala ka ring aasahang bayad. Basta kung ano ihanda sa'yo, kainin mo. That you deserve it. Huwag kang mahiya. Parang yung sinasabi, no? Pagka naghanda, hindi na ho. Wala nang ganon. Basta binigyan ka, kainin mo. Tapos, huwag kang magmamadali. Sabi niya, huwag kang magmamadali. So that means, ibuhos mo ron sa pinuntahan mo kung ano ang kailangan mong ibigay na mensahe sa kanya. And then, at that time, at saka ka pala nga alis. Sinabi rin niya, paano ang gagawin mo kung hindi ka tanggapin or kung tanggapin ka. So lahat yung kumpleto ang habilin ni Jesus bago niya pinakawalan yung kanyang mga disipulo. Okay. So yung sinabi mo niya, go and proclaim. Period. Yun lang. Parang sinabi, put everything aside. Kasi God will take care of it. Okay, yes. God will take care of it. Now, sa message naman natin, as always, you cannot do this without your faith. And you will only have your faith if you trust God. Sa dami-dami ng mga sinasabi ni God dito, mga una pa nating binasa, hindi pa ba tayo maniniwala? Di ba? So, ngayon, kung makakonsentrate tayo dito naman sa ngayon, sinasabi niya dito, para tayo hindi mag-worry pag tayo ay napag-utuot tayo yung gagawin natin yung, kasi lahat, this is all of us, no exemption po, lahat tayo, mission natin, apostle po tayong lahat. No? So, ngayon, when we proclaim the good news, itong sinabi niya dito is enough for us to go on. Hindi tayo mag-iisip ng problema. Kasi ano ba yung problema ng mundo, anong dadalhin natin, anong baon natin, wala tayong kotse, matraffic, ganyan, sa tayo titira, diba? Pagkatapos, ginawa naman natin lahat, di naman tayo pinansin, no? Andito lahat ang future na iniisip natin bago tayo mag-mission, di ba? So, pag binasa natin to, this is a big sa atin, hope talaga to sa atin, na huwag tayong matakot. Siya ang bahala. So, we just have to trust Him. And yan po, kaming mag-asawa, ano po sa amin talaga yan, nangyayari sa amin yung kaya lang po kami nandito sa kakatrust namin kay God. Kaya we go on with our mission because of our big faith in the Lord. And siya ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan namin, sa lahat ng whether material or lalo spiritual, at saka yung mga kailangan, mga tao, mga gamit, lahat.
siya lahat. Kaya kami hanggang ngayon, nakaka-survive because of God's grace. Yeah. Amen. So yan, tama yung sinabi mo. Actually, atong gospel na ito, parang hanggang ngayon, sa atin umabot na yan. Tayo na ang sinasabihan niya, di ba? We become an apostle pagka tayo ay tumugon na, nag-respond na, yes, Lord. Yan. Kami, tumugon na kami riyan. So, ang sinasabi niya, focus na kayo doon sa pinagagawa ko sa inyo. Proclaim the good news to everyone. Di ba? Focus na. That means, huwag nyo nang bigyan ng pansin yung iba-iba pang mga nakakaabala. Like yung, naku, pupunta tayo sa ganun. Kailangan may baon tayo pagkain. Yung mga ganun, di ba? Focus. Focus. Lahat ng mga nakakaabala, huwag nyong bigyan ng time. Second, yung bandang huli, sinabi ni Jesus na huwag kang aalis dyan. Di ba? Hanggang sa ibig sabihin, make sure na yung nakausap really understand the proclamation na binibigay mo sa kanya. And then, huwag kang mag-alala rin kasi minsan hindi ka papansinin. Minsan nire-reject pa nga. That is not your problem. Sa akin yun. Kay God yun. Pabayaan mo lang kung iwan mo sa kanila yung kapayapaan na nasa iyo. Pagka umalis, pagpagin mo lang yun. Ibig sabihin, wag mong problemahin yun. Wag mong dalhin na, naku, hindi ko nagawa yung mission ko kasi hindi nila natanggap. Walang ganon kay Jesus. Ang gawin mo lang yung pinagagawa niya faithfully and everything will be in accordance with God's plan at ikaw ay makakatanggap ng biyaya. Meron pa ako nga daga, no? Sa umpisa pa lang, pansinin niyo sinabi niya, as you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Yun agad ang umpisa. Ibig sabihin, andito na ang kingdom of God. Ano pang inaasahan niyo? Yeah. Di ba? Bakit? Kasi, di ba meron pang siyang sinabi na hindi kasi natin alam kung kailan mawawala, kailan gugunaw ang mundo. Kaya talagang laging dapat nagmamadali talaga tayo. Lahat ng pwede natin kausapin natin. We do not know. Kahit yung taong yun, hindi mo alam, bukas ba mamamatay na siya? O bukas ba kukunin na ba siya? So lahat, ano yan? Urgent, no? Urgent. So, parang sinasabi dito na no time wasted. No? Kailangan mag-proclaim na tayo kasi the kingdom is at hand and eto na yon at anytime it will be gone. And we do not know when. Kaya parang meron tayong urgency. Kasi pag may urgency, di ba parang, sige, gawin na natin yung ganon, di ba? Hindi yung mamaya na, ano pa naman, yung ganyan, di ba? So, ikaw ba pag may alam ka na kumbaga sa business meron kang alam na may binibenta, o dali, bago maubos, bili na ninyo. Di ba? Nag-uunahan sila. So, ganun din yung Word of God na andito na siya. Tanggapin na natin habang lumapit na sa atin, di ba? So, yun yung magandang importance natin. Ang ano ko lang dito, yun naman proclamation, hindi necessarily na yung sa salita lang. Oo. Yes. Yung witnessing, yung Amen. ginagawa mo. So, ano man ang ginagawa mo, nasa trabaho ka, nasa bahay ka, Yeah. nasa labas ka, ibig sabihin, every person that you encounter, there is an opportunity to proclaim the good Yes. news. So, sabi nga, kung hindi ka magaling magsalita, si God has given you a different grace. Yeah. Yung binigay sa'yo, gawin mo lang. Be a witness. Kasi minsan, sabi nga ng iba, naku, hindi ako magaling magsalita, so I cannot proclaim. Kahapon yan yung Dapat ating maging president. malinaw yan. Dapat maging malinaw yan. Yes. Whatever God has given you, yan ang gamitin mo. Halimbawa, ikaw ay tahimik lang. So that means,
You just have to show what is the goodness, yung kindness, mga ano lang yan eh. May nakita kang kwan, hindi ka naman nagsasalita, tinulungan mo. Yeah. So, these are, dapat malinaw yan because Yung topic natin, diba? Yan yung Oo. gospel natin. I-define natin kung iba-iba yung tao, Oo. merong kailangan ano yung mas nag-aral, may iba sa words lang, sa actions. So, yung calling ni God sa atin will all be different. Kaya pag ang calling sa iyo, diyan ka magpo-proclaim ng good news, kung ano yung ginagawa mo. Hindi ka naman kailangan go out of the way na hindi mo magagawa. In your natural Oh, course yes. of the day. Correct. Kaya, ang schedule mo ngayon, Oo. pupunta ka sa office, in the office, Oh, pwedeng yes. Hindi, baka akala nila kailangan maging misyonaryo ka. Oo, hindi Diba? ganun ang pagkakaunawa ko rito. Yeah. Kasi Totoo. sabi niya, everybody can Yes. do the mission. Yeah. Lahat merong opportunity to heed the call Yes. of Jesus. Kaya nga sinabing proclaim na. Kasi ibig sabihin, kahit nasan ka, pwede mo magawa. Yan. Hindi yung kailangan ka pang pumunta sa Simbahan. bundok o ano ka muna, mag-ermitanyo ka bago mo magawa. Hindi po yun. Kaya halimbawa, yung iba talagang pumupunta sa isang lugar, naghahanap sila ng place na gano'n. O, sila, they have the capacity. Okay lang yon. Yun yung calling sa Oo. kanila. Pero, paano naman ako na wala akong panggastos para maghanap ng mga sa ibang lugar? Sabi nga ni Jesus, wherever you are, Yes. nandyan yung iyong ang ginawa, proclamation. Amen. So, hindi mo naman pipiliin, eto, masamang tao to, sa kanya ko lang i-proclaim. No? But anybody, maswerte ka kung na-proclaim mo dun sa mabuting tao. Yes. So, medyo nagbibigay sa'yo ng comfort. Correct. Maano tayo, ma-recall ko lang na tingnan nyo pansinin nyo, nung bata-bata pa tayo, hindi natin naiisip yon kasi busy-busy tayo sa mundo. Kaya po ang mga senior, yan po yung malaking blessing dahil binibigyan tayo ni God ng time na nanghihina tayo, hindi na tayo nakakapagtrabaho. Siya na ang puntahan natin. Huwag na natin pilitin. No, magtrabaho pa na magtrabaho hanggang kaya natin, hindi. No, pag nag-senior na tayo at retire na, kaya nga retire. Retire sa world, pero go naman kay God. Yun, Sabi kasi nung iba, diba? naku, baka ma-board tayo. Ibig sabihin, parang wala nang ginagawa. Does it mean, ang ibig nun sabihin, pagka ikaw ay ginawa mo yung hinihingi ni God, no? Yung mission, maboboard ka, hindi namin sasabihin na kami ay naboboard. Ang dami namin ginagawa. Totoo. At saka, ano po talagang pag binigay niyo na po yung buhay niyo kay God, tapos lalo na senior kayo, naku, ang laki-laking chance na makabawi naman tayo kay God. Nung pinanganak tayo hanggang sa naging senior, siya nag-aalaga sa atin, sa mga anak natin. Ngayong senior tayo, tayo naman bumalik kay God. How? Yung mag-serve tayo sa Kanya. Masaya. Time. Masaya. Akala nila mahirap. Totoo. Mahirap pero masaya. Sinasabi kong full-time, ibig sabihin, mas malaki talaga yung priority natin sa Kanya. Focus. Focus Ako sa talaga tingin sa ko, Kanya. focus talaga. Single-minded. Totoo. Ito ang mission ko. Yes. Ito ang gagawin ko. Then, kunyari may sabi natin yung mga family, mga kaya, hello, baby pa lang yung anak nyo, inalagaan na yan ni God, di ba? So, kahit lalo na ngayong malaki, andyan pa rin si God. Hindi naman natin sila pinapabayaan at nakikita nila kung saan tayo pumupunta. It will also give them something to think about na, naku, imbis nandito sila, nasa simbahan sila, tapos nakikita nila maganda yung samahan ninyo, di kayo nag-aaway. Siguro dapat maging ganyan din tayo pag maging senior tayo. Di ba? You're giving an example to them. Di ba? Pero, kung kunyari, nagsiserve ka naman, bad example ka rin, hindi rin maganda yung maging kalalabasan. So, siyempre,
dapat totoo talaga lahat, no? Hindi yung pakitang tao, kundi totoo talaga na nagsiserve ka kay God, and He will be the one to give you the grace to go on in spite na meron kang mga ibang activities sa family mo, kasi kunyari retired ka na, magagawa ni God ng paraan yon kasi ginawan mo rin nakikita niya yung heart mo yung willingness ng heart. Okay. Di ba? Yes. Okay, so again, let us hope and pray that we will always be touched by the Lord and we will respond to His call willingly. Amen. Okay. See you again tomorrow in our coffee time with God. God.